Isa. Let us open our Bible in the book of Acts, chapter 18, verse 24 hanggang 28. Mga gawa, chapter 18, verse 24 hanggang verse 28. Now, last Tuesday, share ko lang po, nanood po ako. Pumunta po kami sa sinihan kasama ang aking asawa at nanood po kami ng bagong labas na movie nina Joshua Garcia, Piolo Pascual, Bel Mariano, J.K. Labao at Maricel Soriano na pinamagatang Meet, Greet, and Buy. No? So hindi ko na po ikikwento kung ano po yung story at baka ma-spoil kayo sakaling manood po kayo. Pero may eksena po doon na kung saan naging turning point ng relationship ng magkapatid na si Joshua at si Piolo doon po sa movie. So magkapatid po sila, si Piolo ang panganay at si Joshua naman yung pangalawang anak. Tapos si Joshua po ay may malalim na galit kay Piolo. Dahil hindi nito tinupad yung pangako niya na uuwi ka agad kasi nag-abroad po si Piolo mula pa nung siguro bata pa siya. At dahil doon, kailangang i-give up ni Joshua yung mga pangarap niya upang magstay lang sa Pilipinas kasi nurse siya and gusto niya magtrabaho sa New Zealand. And so, dahil nga hindi umuwi ang kanyang kuya na si Piolo, he has to stay sa Pilipinas dahil may sakit din po na cancer yung kanilang nanay. And tumatayo din siya bilang anak sa anak naman ni Piolo. And so, pero yung eksena po na sinabi ko po ay yung time na nagka-confrontation na po sila, buong pamilya, at nasabi na ni Joshua yung lahat ng kanyang hinanaing na dahilan kung bakit galit siya kay Piolo. Kasi nung umuwi si Piolo, very cold yung kanyang treatment sa kanya. At sa parehong eksena din, ay nasabi din ni Piolo ang dahilan bakit hindi siya agad nakauwi. At kung ano rin yung bigat na dinadala niya for all those years na nandun siya sa Amerika. And dahil doon, dahil nga na-express at nasabi na nila kung ano talaga yung mga nangyayari at ano talaga yung kanilang saloobin, nagkaroon sila ng kaunawaan. At simula noon ay nagbago ang pakikutungo nila sa isa't isa. Naging maayos yung kanilang pakikitungo at even yung buong pamilya nila ay naging maayos. Ang punto po dito is ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa mga bagay ay may malaking epekto sa kung paano tayo tumugon sa mga bagay-bagay. Okay? Ito man ay sa relasyon, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa lahat po ng aspeto ng buhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng tama at kumpletong kaalaman. Kasi it will really affect, Galit-galit ka, hindi mo pala alam, meron palang malalim at mabigat na dahilan. So we have to know everything. Kailangan tayo maging, kumbaga, open. Pero hindi po yun ang punto. Hindi, the point is that very important po talaga na may tama at kompletong kaalaman sa isang bagay. Now, higit po sa lahat ng ito na nabanggit natin kanina, ang pagkakaroon ng tama at kompletong kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos ay may napakahalaga at higit itong makakaapekto sa buhay ng isang mananampalataya. Ulitin ko po, Ang pagkakaroon ng tama at kumpletong kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos ay napakahalaga at higit na makakaapekto sa buhay ng isang mananampalataya. Gaya nga po ng sinabi ng isang writer sa isa sa mga reading ko, sabi na, ang ating pagkakakilala sa Diyos or yung ating theology daw ay siyang magdidikta kung ano ang mangyayari sa atin sa walang hanggan, kaya kailangan itong gawin ng tama. So, meron talagang epekto kung paano mo nakikilala ang Diyos. It will really affect
your future life, even your eternity. Okay? At sa ating patuloy na pag-aaral sa Acts chapter 18, makikita natin ang isang tagpo na kung saan ipapakita sa atin ang kahalagahan ng pagkaalam sa buong katotohanan na nagmula sa Diyos. At ito ay tunay na kapakipakinabang sa atin dahil bilang mga niligtas at bilang mga saksi ng Panginoong Hesukristo na kanyang mga lingkod sa patuloy na pagkilos niya sa pagliligtas ng kanyang iglesia, kailangan natin ang tama at kompletong kaalaman sa katotohanan ng Diyos. Very important po ito para sa atin. So lahat po tayo, babasahin natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. So I would like to request each one to stand bilang pagbibigay-pugay sa salita po ng ating Panginoon. At sabay-sabay po nating basahin Acts chapter 18, verse 24 hanggang 28. Lahat po tayo magbasa. Dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos, na tubong Alejandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Ang taong ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasay may maalab na espiritu, nagsalita siya at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. At siya'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Nang ibig niyang lumipat sa Akaya, pinalakas sa mga kapatid ang kanyang loob at sinulatan nila ang mga alagad na siya'y tanggapin. Nang siya'y dumating, kanyang lubos na tinulungan ang mga taong sa pamagitan ng biyaya ay sumampalataya, sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig ng hayagan ang mga Hudyo. Ipinapakita niya sa pamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Patuloy po kaming humingi, Panginoon, sa iyong biyaya ng kaalaman at pagkaunawa ng iyong salita. Nawa ay turuan mo po ang bawat isa, Panginoon, na alamin, suriin, at patuloy na saliksikin ang iyong kasulatan upang malaman ang iyong buong kapasyahan. Tulungan mo po kami sa biyaya mo na ito'y magawa, O Diyos, at makita sa pamagitan ng iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo muli. Now, sa tagpong ito, si Pablo po ay bumalik na po sa Antioch. No? Ito yung time na patapos na po yung second missionary journey ni Pablo. No? So mula sa Corinto, siya po ay bumalik na sa Antioch. Yun yung sending church ni Pablo. Pero actually, bago siya pumunta sa Antioch, dumaan muna siya sa Ephesus. Very short time lang. Pero hindi natin siya i-consider as part of the second missionary journey. But sa ikatlong missionary journey ni Pablo, siya ay pupunta doon sa Ephesus and he will stay there for quite a long time. But dito sa tagpong ito, again, si Pablo ay bumalik sa Antioch at sa panahong ito, sabi sa verse 24, dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo ng pangalan ay Apolos, na tubong Alejandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Now dito, unang binanggit si Apolos. This is the first time na makikita nyo at inintroduce sa atin si Apolos. At sa kalaunan, siya po ay magiging katuwang ni Pablo sa ministeryo. And actually, he will be a great teacher doon sa Corinto. To the point na kung matatandaan nyo sa ating mga Bible study, yung mga taga-Corinto, nagkaroon sila ng grupo-grupo. Ay, dito ako kay Apolos, dito ako kay Pablo, dito ako kay Pedro. No? So, ganoon ang naging epekto niya. But later on, we will study on that. But dito, sinabi po na siya ay mula sa Alejandria. Ibig sabihin, ito pong Alejandria ay mula po sa Egypt. Okay? So, isang lungsod po ang Alejandria sa Egypt. Na sa panahon na ito,
iyon po ay nangunguna sa larangan ng edukasyon. So kung matatandaan nyo, kung ang Atenas nangunguna sa larangan ng arts, ang Egypt naman nangunguna sa larangan ng education. And natatanda ko sa mga reading ko, sa panahon na ito, sila may pinakamalaking library. No? Pinakamalaking library. So sa panahon nila, doon po yun matatagpuan. Now, ito ay makakapagbigay sa atin ng ideya kung bakit si Apollos ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan, no? Kasi nga, he is from that place na ang education is highly given importance. And dagdag pa riyan, sabi sa verse 25, ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon, no? So sinabi, siya ay tinuruan sa daan ng Panginoon. So what does it mean? Ito po ay patungkol sa daan ng kaligtasan. Okay? Daan sa kaligtasan. It is the way of salvation. Ngunit, kung ipagpapatuloy natin, sinabi sa verse 25, bagaman, ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. So dito, tinutukoy dito ay ang mensahe ng bautismo ng pagsisisi. Habang hinihintay ang pagdating ng Mesiyas. So pag naririnig niyo yung baptism of John or baptism ni Juan, ang baptismo na ito ay patungkol sa pagsisisi habang hinihintay ang pagdating ng Mesiyas or ng Mesiyas or ng Kristo. Okay? Now, alam ni Apollos, alam niya na at nanampalataya siya na ang Mesiyas ay ang Panginoong Jesus. So, bagaman, no, ang alam niya lang ay ang bautismo ni Juan, pero alam niya na at kilala niya na ang Mesiyas. At yun ay ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi sabi rin sa verse 25, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Okay? Now, ito ay magbibigay sa atin ng kaunawaan na si Apollos ay isang taong ligtas na. Okay? Siya ay taong ligtas. Now, sa tingin ko, ito yung gustong ipakita ni Lucas sa kanyang introduction kay Apollos. Ngunit, ang punto ng tagpong or ng salaysay na ito ay makikita natin sa sunod na talata. In verse 26, anong sabi dyan? At siya'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Now, take note of that. No? Kung mapapansin ninyo, sa verse 25, ang ginamit ni Lucas, daan ng Panginoon. In verse 26, ang ginamit niya na dito ay daan ng Diyos. So, hindi ito nangangahulugang may dalawang daan para sa kaligtasan. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Okay? Ngunit, sa tingin ko, sinadya ni Lucas na gamitin na ang salitang Diyos sa pangalawa, dito sa verse 26, upang ipakita na may pagkakaiba sa dalawa. Well, hindi ko po ibig sabihin na may pagkakaiba, ngunit, ang tinutukoy po dito ni Lucas ay yung daan ng Diyos ay ang kompletong katuruan patungkol sa daan ng kaligtasan. Okay? So yung unang nabanggit na alam ni Apollos, yung hanggang sa bautismo lang ni Juan, hindi pa kompleto yon. Ang dito sa verse 26 na itinuro ng mag-asawa ni Priscilla at Aquila, ito na yung kompleto. Kaya nga sinabi dyan sa verse 26, isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid. Hindi ibig sabihin mali yung pagkakaalam niya nung una, but mas tinama or kinumpleto, kumbaga, ang katuruan patungkol sa daan ng kaligtasan. Now, binigyan tayo ng hint sa verse 25. No? Sabi sa verse 25 diyan, ang nalalaman lang ni Apollos ay hanggang sa bautismo lamang ni Juan. Ibig sabihin, hindi pa niya nalalaman ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, this is two different things. Okay? Ang bautismo ni Juan at ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, hindi pa yun alam ni Apollos.
At ano bang kaibahan? Ano ba ang nandoon sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Now, if you remember the Great Commission, Matthew 28, 18 to 20, go therefore and make disciples, baptizing them, teaching them and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. So, yun po yung bautismo, no, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At iyon po ang nagpapahayag ng kahalagahan ng kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay muli. Sa baptism ni John, wala pa yon. Okay? But sa baptism, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito na, nandito na yung dalawang mahalagang bagay. Ang kamatayan at ang pagkabuhay muli. At kasama din dito ang katotohanan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu. So, sa baptism ni Juan, wala pa ang Holy Spirit. Okay? But dito sa baptism sa pangalan ng Panginoong Hesus, kasama dito yung katotohanan na pagkakalooban ng banal na Espiritu ang bawat mananampalataya. And one more thing, isa sa katotohanan na kasama sa baptism ng Panginoong Hesus ay ang pagkakaroon ng iglesia na siyang saksi ng Panginoong Hesus. So yun yung apat, no, na idinagdag, itinuro ni Priscilla at ni Aquila kay Apolos. At sa biyaya ng Panginoon ay ginamit ang mag-asawang sina Priscilla at Aquila upang ipaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Sa makatuwid, dito natin makikita ngayon ang pinakapunto ng salaysay na binasa natin. At actually, ito rin ang mensahe sa atin sa umagang ito. Ano yun? Nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ang buong kapasyahan ng Diyos. It's very important. Nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ang buong kapasyahan ng Diyos. The whole counsel of God. Pag sinabi mong buong kapasyahan, ibig sabihin buong kalooban niya. Yung katotohanan, lahat, buong katotohanan na kanyang inireveal sa atin. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mo muna malaman ng kompleto yung ebanghelyo bago ka maligtas. Hindi yun ang ibig kahulugan nito. Tandaan natin na ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay may hindi kompletong kaalaman patungkol sa Mesiyas. Di ba? Hindi rin complete. Ang kanilang pagkaalam about sa Mesiyas, even si Adam and Eve, ang alam lang nila about sa Mesiyas ay ipapanganak ito ni Eve. Pero ang alam nila, may dudurog sa ulo ng ahas. Yun lang yung knowledge nila about the gospel. Pero they were saved. Tindahan nyo? Okay? So hindi mo kailangan ng kompleto na malaman ng buo bago ka maligtas. And again, ang mga naligtas sa Old Testament is a testimony for us. No? Ganon din kay Apollos. Kaya lang, mas mabuti kung tutuusin yung kalagayan ni Apollos. Bakit? Kasi, although ang alam niya lang ay baptism ni John, kilala niya na ang Mesiyas. Kasi nga, ang baptism ni John is again, ang baptismo ng pagsisisi habang hinihintay ang darating na Mesiyas. And nakilala na ni Apollos sino yung darating na Mesiyas, and that is Jesus Christ. No? At iyon ay sapat na para siya ay maligtas. But, isang point na dapat nating tandaan, dito sa ating binasa, pinapakita sa atin ng tagpong ito ang kahalagahan ng may kompletong pagkaalam patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Again, you don't need, hindi mo kailangan ng buo to be saved. Masisave ka as long as you believe sa salita, as long as you believe sa Diyos na siya'y nagsalita na may magliligtas. If you believe that, you will be saved. Kaya lang, again, pinapakita sa atin ngayon ang kahalagahan ng kompletong pagkaalam patungkol sa pagliligtas ng Diyos. At lalo na, ito ay naging kompleto na. Lalo na sa panahon natin, hayag na ito para sa lahat. So, hindi na magkakaroon ng dahilan ng sino man upang hindi ito aralin at upang hindi ito alamin. Okay? Naintindihan niyo yun? Kaya, take note, hindi rin ibig kahulugan nito na basta malaman mo lamang na ang Mesiyas ay si Jesus.
Siya ay namuhay ng perpekto, siya ay namatay para sa kasalanan, siya ay nabuhay muli, siya ay bumalik sa langit, siya ay nagbigay sa mga mananampalataya ng Espiritu Santo, siya ay babalik muli, ay tapos na. Hindi rin ito nangangahulugan na basta alam mo na yon, natutunan ko na ang katotohanan. Hindi rin yun ang ibig sabihin nito. Bagaman ito ay tama, okay? At ito lang ang kailangan malaman para sa kaligtasan, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay inaasahan at ikaw din ay inuutusan na alamin ito ng mas malawak, ng mas malinaw, at mas matuwid sa pamagitan ng patuloy na pagkilala sa Diyos. Okay, gaya nga ng Kitch Catechism kanina, di ba? Sa makatuwid po, nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ang buong kapasyahan ng Diyos. Okay? It's not a suggestion, but it's a command. And it's an expectation para sa bawat isa sa inyo. Bilang mga nanampalataya, you are expected na malaman mo, matutunan mo ang buong kapasyahan. Hindi lang yung, si Jesus ay namatay para sa akin, siya ay nabuhay muli, siya ay babalik muli, thank you. Hindi lang iyon. Bagaman, ulitin ko po, bagaman, yun lang ang kailangan mo malaman para maligtas ka. Makikita natin ito, na ito rin po yung hangarin at ito rin yung ginawa ni Pablo para sa mga mananampalataya at bawat iglesia. Now, i-ano nyo lang yung mga kamay nyo dyan sa chapter 18. Punta muna tayo na Acts chapter 20. Okay? Huwag nyong iiwanan yung 18. Punta lang tayo sandali sa Acts 20, verse 27. Acts 20, verse 27. Ito yung time na mamamaalam na po si Pablo kasi pupunta na siya sa Jerusalem. Okay? At doon, sinabi niya, mamamatay na siya, hindi na siya makakabalik. Now, bago yun, ang sinabi niya in verse 27, tingnan niyo po anong sinabi niya. Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. So you see, ito yung naging hangarin ni Pablo din sa mga mananampalataya. Hindi lang ipaalam sa kanila na si Kristo ay namatay at nabuhay muli at siya'y babalik. But, sabi niya dito, hindi niya pinagkait na ipahayag ang buong kapasyahan ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa pagtutubos. Ito ang ganap at buong layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng tao sa lahat ng anyo at sa lahat ng lalim nito. Yun yung ibig niyang sabihin dito. Ito yung mga katotohanan tungkol sa paglikha, pagpili ng Diyos, eleksyon, pagbibigay katwiran, pag-aampon bilang mga anak ng Diyos, pagbabagong loob, pagpapabanal, banal na pamumuhay, pagluluwalhati, at pagtatapos. So lahat ng iyon, itinuro iyon ni Pablo sa kanila. At kung iisipin natin na ito ay patungkol lamang sa New Testament o yung bagong tipan, na unawain natin na sa pagkakataong ito, ang tinutukoy po ni Pablo ay ang lumang tipan. Okay? Nung sinabi niya yon, he's talking about the Old Testament. Inihayag niya ang buong kapasyahan ng Diyos sa pamamagitan ng lumang tipan. At tunay nga at dapat tandaan ng bawat isa. Tandaan niyo to, ang lumang tipan ay ang bagong tipan na nakatago. At ang bagong tipan ay ang lumang tipan na nahayag. Ulitin ko, ang lumang tipan ay ang bagong tipan na nakatago. At ang bagong tipan ay ang lumang tipan na nahayag. Kaya po, nararapat na ating aralin ang buong kasulatan. Ang lubos na pagkaunawa sa bagong tipan ay mangyayari lamang kung ating masusing aaralin ang lumang tipan. If you want a better and a clear understanding of the New Testament, go back to the Old Testament. Hindi pwedeng isipin mo na, basta nabasa ko na yung New Testament, tapos na yung December, tapos na naming basahin yung New Testament, okay na ako. No. Kailangan nyo ring aralin ang lumang tipan. So ngayon, paano natin ito magagawa? No?
Ito na yung utos sa atin. Ito yung mensahe sa atin. Alamin ang buong kapasyan ng Diyos. Paano natin ito magagawa? Now, let us learn from the principles na makikita natin sa buhay ni Apollos. At may 3 tayong titingnan. Number 1, dahil nararapat ng bawat mananampalataya ay matutunan ng buong kapasyan ng Diyos, number 1, dapat seryosohin ng bawat mananampalataya ang pag-aaral. Dapat seryosohin ng bawat mananampalataya ang pag-aaral. Now, balik tayo sa verse 24. Sabi sa verse 24, si Apollos ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Narinig niyo po yan? Mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Ibig sabihin, pag sinabi mo, saan nga yung wala pang verse at wala pang chapter this time. Pero alam niya. Dalubhasa siya. At mahusay magsalita. Now, ang mga katangiang ito ay parehong hindi kusang dumadating sa isang tao. Yun ang isa sa mga dapat niyong makita dito. Yung pagiging mahusay sa pagsasalita, yung pagiging dalubhasa sa kasulatan, ay mga katangiang parehong hindi kusang dumadating sa isang tao. Ito ay bunga ng masinsinan at seryosong pagdidisiplina sa pag-aaral. Hindi naging ganun si Apollos dahil inborn. Pinanganak siya, ganun na siya. Hindi. But ito ay bunga ng kanyang pagsusumikap. Ito ang bunga ng kanyang pagiging seryoso at disiplinado sa kanyang pag-aaral. No, ang imahe na pwede nating maisip sa mga salitang ito, yung mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan, ay parang isang tao na winawasiwas yung kanyang espada na may lakas at kahusayan. No? Hindi siya nasusugatan nito, sa halip maayos niya itong nagagamit upang magapi ang kalaban. So ito yung image na pwede niyong makita, no? At ito ay hindi magagawa ng isang taong tamad. Ulitin ko po, hindi ito magagawa ng isang taong tamad. Isang taong puro mamaya na yan. Isang taong puro may ibang pinagkakaabalahan. Chat muna ako dito. Movie muna ako dito. Laro muna ako dito. Hanggang alas 12, hanggang alauna. Pag mag-aaral na ng salita, wala na. Hindi yun magagawa ng taong iyon. Hindi ito magagawa ng isang taong walang sense of urgency. Hindi ito magagawa ng isang tao na hindi naunawaan na siya ay nasa gitna pala ng isang labanan. Ito ay nangangailangan ng dedikasyon, devotion, disiplina sa sarili, at pagsusumikap na magpatuloy. Wala pong Olympic gold medalist at isang champion sa sports na naging mahusay nang wala ng mga bagay na ito. Tandaan niyo yan. At ganun din sa atin. Nakamtan nila iyon mula sa mahaba at seryosong pag-iensayo. Same goes with the Word of God. Kaya hanggat hindi mo ito sisimulan, maaari maunahan ka pa ng due date mo sa buhay mo dito sa lupa. Now, it may sound funny, nakakatawa mang isipin itong paalala na to, pero totoo po. Bilang lang ang ating mga araw sa mundong ito. And you must understand that. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kaya mga kapatid, hanggat may biyaya ng bukas, simulan mo na ito. Seryosohin mo ang pag-aaral para sa ikalulawalhati ng Panginoon at upang malaman mo ang buong kapasyahan ng Diyos. You must take your studies seriously. Seryoso to. Now, pangalawa, dahil nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ng buong kapasyahan ng Diyos,
dapat ang bawat mananampalataya ay sumusunod sa patnubay ng Espiritu. Ito yung pangalawang bagay na dapat natin gawin upang malaman natin ang buong kapasyan ng Diyos. Dapat tayong sumunod sa patnubay ng Espiritu. What does it mean? Tingnan natin sa verse 25. Sinabi daan, si Apollos ay inilarawan bilang may maalab na Espiritu. Now, ito ay nangangahulugang siya ay nasa ilalim ng patnubay ng Espiritu. Ito ay hindi natin maihiwalay sa unang punto. Dahil ang pagiging nasa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo ay nangyayari lamang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka magagabayan at hindi ka mapapatnubayan ng Espiritu Santo without the Word of God. No? But, ang ating bibigyan ng emphasis dito ngayon ay ang pagsunod ayon sa salita ng Diyos. Yung obedience. Hindi lang pagiging marunong, kundi pati na rin ang pagiging masunurin. At ito ang nagbibigay sa iyo ng fuel na magkaroon ka ng maalab na puso na umuudyok sa isang mananampalataya sa mas higit pa na pagsunod. Tandaan nyo yan. Okay? Yung obedience mo, it will give fuel to your heart sa mas higit pang obedience. Now, kung titingnan natin sa verse 26, ang pagkakaroon ni Apollos ng maalab na espiritu ay nag-udyok sa kanya upang magsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Yun yung dahilan. Yun yung fuel. Yun yung umudyok sa kanya. Dahil may maalab siya na espiritu, nagsimula siya magsalita ng buong tapang sa sinagoga. At sa parehong bunga, ang patuloy na pagpapasakop at pagpili sa kalooban ng Diyos, in short, obedience, na larawan ng pagiging nasa ilalim ng patnubay ng Espiritu. In other words, pag sinabi mo kasing nasa ilalim ka ng patnubay ng Espiritu, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Yun yung madaling paliwanag nun. Okay? So, ang patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos ang magbibigay ng alab sa ating mga puso na patuloy at mas aralin pa ang salita ng Diyos. Your obedience will keep you, no? Na patuloy kang magkakaroon ng alab upang aralin mo ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa kabaliktaran, ang pagpili mo na sundin ang iyong sarili at mga tukso na ginagawa ng kalaban ay magdudulot naman sa iyo ng pagkawalang gana. Ito ay magdudulot sa iyo ng pagsasantabi ng salita ng Diyos. Ito ay magdudulot sa iyo ng pagkalamig sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya huwag mo itong hayaan. Iyan ang hangarin ni Satanas, ang malayo ka sa katotohanan. Ayaw niya na maging maalam ka sa salita ng Diyos kasi hindi ka na niya magagawang lokohin at tuksuhin. So, pangalawang paraan upang patuloy na matutunan ang kapasyan ng Diyos is to keep on obeying the Lord. Kasi it will keep your heart burning and desire for the truth, to know the whole counsel of God. Disobedience will make you feel cold. Totoo yan. Mawalan ka ng gana. Mawalan ka ng gana. Kaya huwag mong hayaang mahulog ka sa paggawa ng kasalanan. Sumunod ka sa patnubay ng Espiritu. Pangatlo, dahil nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ang buong kapasyan ng Diyos, ang bawat mananampalataya ay dapat tumatanggap ng pagtutuwid. Dapat tumatanggap ng pagtutuwid. Si Apollos, no? Kung iisipin po natin, napakalalim niya at malawak na ang kanyang nalalaman. Di ba? Dalubhasa sa kasulatan.
Pero kung titingnan natin sa verse 25, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ang ganda, no? Very specific si Lucas. Wasto. Nagturo siya ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit, makikita natin dito ang pagpapakumbaba niya at pagkahanda niya na tumanggap ng pagtutuwid. Now, hindi po ito about sa sin, but it's about pagtatama sa kaalaman. Okay? Bakit? Verse 26. Nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipiniliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Ano pong nangyari dito? Ano nangyari dito? Si Apollos na isang mahusay magsalita at dalubhasa sa kasulatan ay itinama ng mga normal na mananampalataya. You see that? Marami ngayon, no, sa Facebook. Nakikita mo talaga, hindi sila tatanggap ng anumang sinasabi ng iba pang mga tao. It's a sad thing, no? Patuloy po natin ipag-pray yung mga ganyan. But anyway, ulitin ko po, ang nangyari dito, si Apollos na isang mahusay magsalita at dalubhasa sa kasulatan ay itinama ng mga normal na mananampalataya. Now, tinanggihan niya ba ito? Inisip niya ba na hindi ko na yung kailangan, mas magaling ako sa inyo. Member ka lang, preacher ako. Yan ba inisip niya? Hindi. Bagos ito ay tinanggap niya at lubos na nakatulong sa kanya. At dahil ito'y lubos na nakatulong sa kanya, mas lubos na natulungan niya yung mga mananampalataya doon sa Akaya. Di ba? Mabasa natin yan mamaya. No? Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na hindi porket pastor, hindi porket guro, ay hindi na matututo mula sa mga miyembro lamang. Hindi yun. No? Ang tagpong ito ay parehong nagtuturo sa mga pastor, sa mga guro at mga miyembro na hindi imposibleng matuto mula sa isa't isa. Your pastor, your teacher can also learn from you. Pinapakita din dito na tunay na kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng iglesia para sa patuloy na pag-alam sa buong kapasyahan ng Diyos. And actually, ito yung design ng Panginoon na we learn His full counsel in the context of the church. Kaya kung isipin niyo po yung meeting, yung weekly Bible study natin, isa yun sa kaparaanan. Ngunit, isang paalala din na makikita natin dito sa verse 26. Anong ginawa ng mag-asawa? Di ba? Ginawa ng mag-asawa ang pagtatama o pagtuturo kay Apollos sa pribadong pamamaraan. Anong sinabi niya sa verse 26? Kanilang isinama siya. No? Ibig sabihin, ginawa nila ito na hindi siya pinapahiya. Di ba? Nagturo si Apollos sa sinagoga. Hindi nila siya, oops, mali ka dyan. Ngayon, yan yung laganap, no, sa Facebook, no, yung mga reform ba, no, nakakalungkot tingnan. Pero, itong mag-asawa, hindi ganun. Isinama nila. Probably sa bahay nila. At doon nila itinuro. So, ibig sabihin, gawin dapat natin ito na hindi pinapahiya ang isa't isa. Baka matempo kayo, si Kuya Ralo, mali. Maaari. Pero gawin natin yan in a private setting. There still must be a respect for one another. No? Sa pamagitan ng maayos at mapagkumbabang paraan. Kaya huwag matakot, no? Huwag mahiya. Bagos laging dapat maging handa na tumanggap ng pagtutuwid. And even sa atin, sa isa't isa. If ang kapatid mo itatama ka, Brad, sis, medyo mali yung pagkaunawa mo dito. Tanggapin natin yun. Kasi dyan sa pamamaraan na yan, matututunan natin ang buong kapasyahan ng Diyos. That's why we need fellowship. Di ba? So mga kapatid, ito ang tatlong bagay na maaari nating gawin upang matutunan ang buong kapasyahan ng Diyos.
seryosohin ang pag-aaral, sumunod sa patnubay ng Espiritu. Huwag niyong hayaang kasalanan, no? Kasi you will grow cold talaga. At pangatlo, tumanggap ng pagtutuwid. Ngunit, bago tayo magtapos, tingnan natin ang mga dahilan bakit dapat natin itong gawin. May mga dahilan, no? Bakit kailangan at nararapat na matutunan natin ang buong kapasyanan ng Diyos? Merong dahilan. I think there are 4. Una, kung babalikan natin, sabi sa verse 25, si Apollos ay nagturo ng wasto. Okay? Si Apollos ay nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ito ay isa sa napakahalagang dahilan. Bakit kailangang matutunan natin ang buong kapasyanan ng Diyos? Ano yun? Upang maituro ng wasto ang lahat ng tungkol kay Jesus. You must remember that. Upang maituro ng wasto ang lahat ng tungkol kay Jesus. Tandaan nyo po, tayo po ay mga herald. Ano ba yung herald? Messenger. Hindi messenger na ano. Messenger. Ibig sabihin, tagapag-anunsyo tayo ng salita ng Diyos. At ito ay napakabigat na tungkulin. Bakit? Kung titingnan natin sa konteksto, sa panahon ng Biblia, pinapatay po ang mga herald. Pinapatay ang mga mensaherong nagkakamali ng paghayag ng salita ng hari. No? Sabi nga, kahapon, hindi lang tayo nakakasali. Meron pong hermeneutics class, no, ang Tipan ng Biyaya Community. It's very important na makasali tayo. Dahil patungkol yun sa paano ang tamang pag-aaral ng salita. May message si Pastor Omar. Tandaan natin, may dalawang lingkod sa kaharian. Clown tsaka herald. Yung clown, ang task nila, patawanin ang hari. Pag hindi nila napataw ang hari, patay sila. Yes. And the second one, yung messenger. Kapag hindi nila tamang naihayag yung mensahe, patay din sila. Yung larawan na iyon, ang nagpapakita sa atin kung gaano kaseryoso ang tungkulin bilang mga saksi ni Kristo. Kailangan natin ang wastong pagtuturo tungkol kay Jesus. No? At nararapat lang na wasto nating mahiyag ang patungkol sa Panginoong Jesus. Bakit? Sabi nga po, pakinggan niyo to, ang sinasabi ng isang tao na may kaunting lihim na pag-aalinlangan ay maaaring tanggapin ng iba bilang tiyak at hindi mapagdududahang katotohanan. Ulitin ko po. Ang sinasabi ng isang tao na may kaunting lihim na pag-aalinlangan ay maaaring tanggapin ng iba bilang tiyak at hindi mapagdududahang katotohanan. In a more simpler term, kapag may sinabi ako na alam kong hindi ako sure, sa akin, alam kong hindi ako sure kung tama ba yon. Pero pag narinig nyo yon, tatanggapin nyo yon bilang totoo at tama. Di ba? So napakahalaga na wasto nating maihayag yung katotohanan ng Panginoong Yesus. Kaya dapat matutunan natin ang buong kapasyahan ng Diyos. Di ba? Ganun po yun kahalaga. No? Maraming pinsala ang nagagawa ng mapagpabayang pag-aaral ng salita. Kaya ito, naintindihan ko na ang mga pastor or mga teachers talaga, as much as possible, sana walang trabaho. They must focus themselves in studying the Word of God. Kasi sila, sabi nga ni James, di ba, hindi lahat sa inyo ay dapat maging tagapagturo. Kasi greater is the judgment para sa mga nagtuturo. Kita niyo po yun? So, greater judgment. Totoo.
Kaya hindi po ito laro-laro lang. So I hope you will support your teachers. Kasi hindi ito isang maano na trabaho. Di ba? Kaya kailangan tayong maging tapat sa kung ano ang ating nalalaman at patuloy na magsikap na lumago sa mas malalim na kaalaman. Kasi kayo din, bilang mga saksi, kailangan nyong ihayag ito ng wasto. Pangalawa, gaya ng ginawa ni Apollos sa verse 26. Anong sabi? Inihayag niya ang katotohanan ng alam niya sa sinagoga ng buong tapang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nararapat na matutunan natin ang buong kapasya ng Diyos. At ano yun? May hayag ang katotohanan ng buong tapang. Ito yung ikalawang dahilan. Upang maihayag ang katotohanan ng buong tapang. Yun yung point dito, ng buong tapang. Ang dahilan bakit marami sa atin ang takot, walang gana, at walang sense of urgency na maghayag ng ebanghelyo ay dahil kulang tayo sa kaalaman. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi ang kakulangan sa kaalaman ng tunay na ugat. Hindi yun yung root cause. Dahil wala kang alam? Yes, that's yun yung makikita nating dahilan. Bakit wala tayong gana at takot tayo na maghayag ng ebanghelyo? Dahil kulang tayo sa kaalaman. But again and again, hindi ito yung pinaka-root. Hindi ito yung pinakaugat na dahilan. At ano yun? Ang ating kapabayaan at katamaran sa pag-aaral. Yun ang dahilan. Ngunit tandaan, ikaw po ay isang naligtas na. At ibig sabihin nun, ikaw ay isang saksi ng Diyos sa bawat at kahit anumang paraan. Di ba? Hindi ka man naghahayag publicly. At hindi ka man pumupunta sa mga bahay-bahay katulad ng ginagawa ng mga apostol, ngunit tandaan na natutunan natin last Sunday na ang pag-ebanghelyo ay gawin ng buhay. Ibig sabihin, sa bawat nangyayari sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay kaparaanan ng Diyos upang maihayag mo ang ebanghelyo. Kaya, dapat ay lagi kang handa at nararapat na patuloy mong alamin ang buong kapasya ng Diyos. At kapag ginagawa mo ito, may hahayag mo ang katotohanan ng buong tapang. At pangatlo, verse 28. Sabi sa verse 28, may kapangyarihang niyang dinaig ng hayagan ang mga Hudyo. Now, tayo po ay dapat matuto sa buong kapasyahan ng Diyos, hindi upang manalo sa mga debate. Not to win arguments, not to win debates. But sabi nga ni Matthew Henry, hindi lamang upang ipangaral ang katotohanan, kundi patunayan at ipagtanggol ito at hikayatin, hindi hiyain, hikayatin ang mga tumututol ng may kababaang loob, ngunit may kapangyarihan. At ito ang tunay na paglilingkod sa iglesia. Sabi ni Matthew Henry, ibig sabihin, nararapat ito upang maipagtanggol ang katotohanan. Not only to preach, but also to defend. Di ba sabi nga tayo ay mga apologist. At sa kahuli-huli ang dahilan, pagpapatuloy natin ang verse 28, ipinapakita niya sa pamagitan ng mga kasulatan ng Kristo ay si Jesus. Sa tingin ko po, ito ang pinaka-importante sa lahat ng dahilan. Dahil kung magagawa mo ito, ay maituturo mo ng wasto ang tungkol kay Jesus. Kung magagawa mo ito, mahayag mo ang katotohanan ng buong tapang. Kung magagawa mo ito, maipapagtanggol mo din ito ng may kahusayan. Kaya po, alamin natin ang buong kapasyahan ng Diyos upang maipakita sa pamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Kaya very helpful, even our afternoon service. Anong ginagawa natin sa afternoon service natin? Tinitingnan natin ang ebanghelyo sa Genesis, sa bawat pahina ng Genesis. So, nawa, bigyan niyo yun ng kahalagahan. And it's really a great help.
Ako din, I'll just share to you one of my experience yesterday. Meron akong isang estudyante and tinanong ko, usual na pagpangangamusta, anong gagawin mo bukas? Sabi niya, pupunta ako sa shrine. Pupunta ako doon sa God of Work. Kasi mag-a-apply siya. Tawag dito, interview siya. So, kailangan niya manalangin sa God of Work. Kasi siya daw yung naka-assign, no? Para sa work. Pagpalain siya. And so, tinanong ko, ibig sabihin ba nun, yung God of Work ay limited lang sa work. Hindi niya kayang galawin yung, for example, sa marriage, sa school. Sabi niya, basta, dun siya naka-assign. Yun lang ang pagkasabi niya. And then sabi ko sa kanya, alam mo ba, ang definition ng God is unlimited. He is not limited to something. Kung limited yan, hindi yan Diyos. So from that, ang naging to share the gospel to him is yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Atinas. So you see, yung pag-preach ko nung preaching ni Pablo sa Atinas, yun yung nagamit ko na ipakita sa kanya na may iisa lang Diyos. Sabi ko sa kanya, is not limited. There's only one true God. Bakit may iisa lang gumawa ng langit at lupa? Ibig sabihin, lahat na nangyari dito, sakop niya yun. Siya yung kumikilos noon, hindi lang siya sa work. And then from that, sinabi ko, dahil may isang Diyos, merong isang tagapagligtas lang. So you see, from that, no, na pag-aaral at ipinangaral sa inyo, nagamit ko yun upang ipahayag sa kanyang ebanghelyo. Ganon din ang mangyayari whenever alam natin ang buong kapasyahan ng Diyos. Kahit anong mangyari, balibalik ta rin man yan. Kahit anong sitwasyon, may ahayag mo ang tagapagligtas. Nakikita niyo po yun? Hindi lang tayo naka-focus doon sa Bethlehem, may nabuhay, namatay siya. That is the core message. Pero again, sa bawat pahina ng Biblia, makikita ang ebanghelyo. And you must know that. Kaya po in conclusion, nararapat na ang bawat mananampalataya ay matutunan ng buong kapasyahan ng Diyos. Kung kaya, seryosohin ang bawat pag-aaral. Manatili sa patnubay ng Espiritu. Huwag mo hayaang magkasala ka. Maging laging handa sa pagtutuwid. No? Patuloy niyong gamitin yung fellowship natin, yung pagtitipon natin to learn from one another. At gawin natin ito upang maituro ng wasto ang tungkol kay Jesus. May hayag ang katotohanan ng buong tapang, may pagtanggol ang katotohanan, at may pakita sa mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Kaya itong hamon sa atin, gaano ka kasigasig sa pag-aaral at pag-alam ng buong kapasyahan ng Diyos sa kasulatan. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita sa amin na tunay nararapat na malaman namin ang buong kapasyahan na inihayag mo sa iyong kasulatan. Ito ay hindi na mahirap hanapin dahil iniwan mo sa amin ang iyong salita. And so I pray, O Lord, na sa biyaya mo ay maunawaan namin ang kahalagahan nito upang maituro namin ng wasto ang ebanghelyo, may hayag ito ng buong tapang, may pagtanggol ito ng may kahusayan, at may pakita sa bawat uri at bawat pagkakataon na sa mga kasulatan, ang Kristo ay si Jesus. Nawa ito ay magbigay sa amin sa pamagitan ng iyong biyaya. Ito ay aming gawin at aming pagsikapin ang seryosong pag-aaral, pag-iwas sa kasalanan upang hindi mawala ang pagnanais na patuloy na pag-alam sa katotohanan at laging magiging handa sa pagtutuwid at pakikipag-aralan kasamang mga kapwa mananampalataya. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.